Naranasan na ba ninyo na may magtanong sa inyo o kaya mayroong isang simpleng tanong at ang pumasok sa inyong isipan, napakagaang at napakadali naman itong tanong na ito, yung sinatawag na sisiw lang yan. At nung ikaw ay sumagot at mayroong second question, pangalawang tanong, ay bigla kang napatingin sa langit, hindi pala simple yung tanong. Mahirap pala yung tanong. Naalala ko nung kami ay mga bata pa, lagi kaming niloloko ng aming uncle, ng tiyuhin. At ito ang tanong, ano nauna? Manok o itlog? At dahil hindi naman kami nagbabasa ng Biblia ng mga bata, ang sabihin namin, itlog. Dahil sa magaling ang manok, sa itlog. Sabihin ng aking tiyuhin, mali. Ang nauna ay manok. At magtatanong kami, galing ang manok sa itlog. Kaya paano nauna ang manok? At kahit na ako ay mga 7 years old, nung panahong yaon, tandang-tanda ko ang sagot niya. Magbasa kayo ng Biblia. At makikita ninyo na ang nauna ay hindi itlog. Dahil nung nilikha ng Diyos, ang mga hayop ay hayop na. Hindi ito yung itlog o kaya ito ay parang maliit na sisiw, kundi ito ay isang manok. At sadyang totoo ang sinabi ng aking tiyuhin kahit na hindi siya mananampalataya. Dahil meron din nagsabi sa kanya noon, at marahil ang nagsabi sa kanya noon ay maalam sa banal na kasulatan. Sa umagang ito, ang aking bibigyan ng pangangaral ay sa awit 110. Alam natin na kapag sumasapit ang umaga ng araw ng Panginoon, ang tinatalakay natin ay Old Testament at tayo ay nasa serye ng Aklat ng Awit. Purihin ang Panginoon, tayo ay nasa 110 chapters na. Nung sinimulan natin ito, tandang-tanda ko, pandemic pa ito. Ito yung panahon na limitado lamang ang dumadalo sa atin. Katunayan, parang ang tatandaan ko, sinimulan ko ito online pa. At pagkatapos ay nung pinayagan na mayroong 10 na dumalo ay dito natin narinig ang panimulain ng awit na ito. Ano ba ang awit 110? Psalm 110. Ito ay isang chapter na masasabi nating pinakasikat o kaya pinakamadalas na nako-quote o nagagamit, especially sa New Testament. At ito ay tinatawag na a royal psalm. Dahil dito ay meron tayo makikitang kadalasang tinatawag na ancient offices. At pag sinabi kong ancient offices ay naroon sa Israel ang propeta, at naroon sa Israel ang mga pari, at naroon ang hari. At ito ang 3 main ancient officers o offices ng matandang tipan. At ito ay isang kabanata na punong-puno ng pagtuturo, hindi lamang sa haring, dahil kapag tinignan natin na simula, ito ay nakalagay na awit ni David. Kaya ito ay maaaring masabi natin, ito ay kapanahunan ni David. Ngunit ngayon, ito ay nasa hanay o klasifikasyon ng ika-5 aklat or Book 5. At kung titignan nyo sa ibabaw ng Psalm 107, ay naroong sinasabing ito ay ang ika-5 aklat. At alam na natin na ang buod o ang buo ng awit ng 150 chapters ay merong 5 kategorya o 5 divisions o 5 paghihiwalay. At dito sa Book 5, ang huling-huling classification o pagkahiwalay ay ito ay patungkol sa tinatawag natin na ang mga Israelita ay binalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag sa Babylonia. Kaya't bagamat ito ay sinasabing awit ni David,
at inilagay ito ng compiler, no, yung nag-ayos nitong mga kabanata na ito ng Aklat ng Awit sa Book 5. Ang ibig sabihin ay sinasariwa niyang muli ang restoration ng Israel o ang pagbabalik ng mga Israelita. Katulad kanina, narinig natin ang pagkabasa ng Zechariah chapter 9 at naipaliwanag sa atin na hanggang sa mga panahong yaon ay hindi pa naitatayo ang templo. Matandaan ninyo na ang templo ng Jerusalem na pinagmamalaki ng mga Israelita ay winasak ng kanilang kaaway. At ngayon, nang sila'y binalik sa Jerusalem sa utos ni Cyrus, ay hindi pa rin naitatayo ang templo. Kaya't ano ang saysay nito o anong kahalagahan nito na ito ay sinabi ni David? Kaya obviously, nung ito'y sinabing awit ni David, ito'y kapanahon ni David. Ngunit sa Psalm 110 na dito sa Book 5, wala na si Haring David. Matagal na siyang patay, yumauna na, ilibing na. Pero bakit ito ibinabalik sa aklat ng Book 5 upang sila'y bigyan ng hope, bigyan ng pag-asa? Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang awit 110 at ito'y sa wikang Tagalog. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo, kusang loob, na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay. Dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot. Siya ay maglalapat ng hatol sa mga bansa. Kanyang pupunin sila ng mga bangkay. Wawasakin niya ang kanyang mga pinuno sa kalaparan ng lupa. At ang huling talatay, siya'y iinom sa batis sa tabi ng daan, kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Pagpalain nawa na tayo ng ating Panginoong Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sinimulan ko yung simpleng tanong at akala natin simple rin ang sagot, ngunit kapag mayroong second question, ay biglang tayo ay malilito. Ganito ang ginawa at tinanong ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. At ang tanong ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay, ano ang pagkakilala nyo kay Kristo? At dito makikita natin kung tinatanong natin, talaga bang ito ay panahon ni David? Talaga bang si David ang sumulat nito o siya ang umawit nito? Ang sumagot niyan ay walang iba kundi si Jesus. Dahil kanyang sinabi na nung tinanong niya ang kanyang mga alagad kung ano ang pagkakilala nyo kay Kristo. At ang sagot ng kanyang mga alagad ay siya'y ang anak ni David. Dahil alam nila na ang Kristo, ang Mesiyas, ay manggagaling sa lahi ni David. Ngunit, nang nagtanong ng pangalawa, ang Panginoong Jesus, patungkol sa paano yung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan ang iyong mga kaaway. Ano ang ating makikita
sa bagay na ito. Kung titignan natin sa bagong tipan sa Mark chapter 12, ay ganito ang pagtugon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga nagtatanong. At dito sa may talatang 36, o kaya hanggang sa akyat natin na isang talata, Mark 12, talatang 35, habang nagtuturo si Jesus sa templo ay sinabi niya, paanong nasasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? At tingnan niyo ang sagot at tuloy na pagtanong ni Jesus. Si David mismo ang nagpahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Si Jesus ang nagpapatunay na ang Psalm 110 ay sulat ni David. Ngunit ito ang sinabi niya, si David mismo nagpapahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Tinawag din siya ni David na Panginoon. Kaya't paano siya magiging anak ni David? Anak ni David ang tanong ni ang sagot ng mga alagad at mga sumusunod sa kanya na kung sino ang Kristo. Ngunit kung siya'y anak ni David, bakit ang tawag ni David ay Panginoon? Marahil, ang layunin ng compiler o ng siyang nag-aayos nitong buong sa 150 chapters na ito ng Aklat ng Awit, at ito ay inilagay sa Book 5, ay upang palalahanan ang mga Israelita na kapag ang Diyos ay nangako, ito ay mangyayari. At kapag ito ay ayon sa plano ng Diyos, gaano man kahaba ang panahon na pagdaraanan, ay matuto kayong magtiwala. At kalakip ng pagtitiwala, ay matuto kayong maghintay. At sa ating paghihintay, ay huwag tayong mawala ng pag-asa, kahit na parang ang nangyayari sa ating kapaligiran ay kabaligtaran ng mga pinapangako sa Biblia. Alam niyo, ang kadalasan na makikita natin sa mga mananampalataya ay ang kanilang kawalan ng pag-asa. Dahil ang tinitignan nila ay ang kanilang kapanahunan, 10 taon na ito wala pa rin tayong asenso. O para bang ilang taon na hanggang paulit-ulit natin sinasabi ito, hindi nakikinig. Kung kaya't dahil tayo ay nakatingin sa ating kapanahunan at tayo ay nagbabatay ng ating kinabukasan at ng ating kalakasan sa nakikita ng ating mga mata, sa ating pandamdam, sa ating sariling pagkaunawa ng mga pangyayari, kaya tayo nawawalan ng pag-asa. At ito ang isang kabanata na bagamat kung titignan natin ay napakalayong panahon sa atin, pero ito ay isang kabanata na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung ilalagay natin ito, sabi ko nga, kung ang compiler ay inilagay ito sa Book 5 at ito ay ang panahon na tingnan ninyo ang historical background nito. Dating makapangyarihan ang Israel sa paghahari ni David. Nung si David ang hari, wala nang gusto makipagdigma sa kanila. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sila yung world power. At pagkatapos, ay sumunod pa ang kanyang anak na si Solomon, na binigyan ng Diyos ng talino at yumaman ng sobra-sobra ang Israel. At dahil sa kanyang yaman at dahil sa balitang kanyang dunong, talino, at kanyang wisdom, marami ang gustong bumisita sa kanya. Alam niyo ang kwento ni Queen of Sheba, yung reyna na galing pa sa malayong lugar, at nung nakita niya si Solomon,
Ang sabi niya, abay, kalahati lang pala yung nababalitaan kong kayamanan mo at galing mo nung ako'y mismong napunta dito sa iyong kaharian. Ngayon, ito ang Israel. Ito ang simulain ni David at pagkatapos ang sumunod sa kanya ay si Solomon. Kaya makikita natin na ang isang dahilan, kung sa iniisip ko, 700 ang asawa ni Solomon, 300 pa ang kanyang inaasawa. Diba? 700 wives at saka 300 concubines. Ay, ano ba yun? Mahilig ba sa babae si Solomon? O hindi pa siya nakontento sa 1,000 babae? Pero kung titingnan ninyo ang konteksto ng kapanahon ng yun, lahat ng karatig bansa ay ayaw makipagdigma sa kanila. Kaya ito ay isang paraan ng mga tinatawag natin mga diplomatikong relationship. Ang sasabihin ng hari sa malayong lugar, pwede bang gawin mo na ng asawa itong aking magandang dalagang anak? At ito ay by accommodation ni Solomon, kung kaya't isipin mo yung tatay mo, iririgalo ka. Di ba kung ikaw yung babae? Iririgalo ka ng tatay mo kay Solomon. At ang paliwanag ay, para wag tayong apakan yan pagdating ng araw. Para meron tayong say sa pagyaman ng kaharian ni Solomon. Kasama tayo dahil asawa ka niya. Kaya kung titignan natin yung tagumpay, yung maluwalhating kalagayan ng Israel, at pagkatapos ito'y nawala. At pagkatapos, sila'y dinala sa malayong bansa. At sila'y naging bihag ng 70 years. At pilit burahin ang Babylonia, ang Israel, si David, si Solomon, at ang mga hari. Katunayan, bagamat naroon ang mandato ni Cyrus na sila ay pabalikin sa Israel at nandong at ang mandato na ang lahat ng ninakaw ni Nebuchadnezzar o kinuha ni Nebuchadnezzar nung winasak ang Jerusalem at winasak ang templo, lahat ng mga ginto at lahat ng mga mamahalin na mga metal at mga bato, lahat ng mga mamahaling gamit ay dinala sa Babylonia at after 70 years, ang utos ng si Cyrus ay ibalik lahat ito sa Jerusalem at itayo niyo ang inyong templo. Ngunit, narinig niyo ang ating scripture reading, ang panahon ni Zechariah, hindi pa rin na itatayo ang templo. Ang pag-asa nila ay, bakit ba ganun kaimportante ang templo sa Israel? Dahil sa presensya ng Diyos. Kung makikita natin ang kapanahunan na si David ay hindi pa hari, dala-dala ng mga pare ang Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. Pag makikipagdigma sila, dala-dala nila yung kahon. At sila ay nagtatagumpay. Kaya ang akala ng mga kalaban nila, lalo ng mga Pilisteo, ang powers nila ay nandun sa kahon. Ang totoo ay, yun ay simbolo lamang ng presensya ng Diyos. At ibinalik ang 110 Book of Psalms. At nais kong makita natin dito, si David ang hari. Maaaring pagtinignan natin sa panahon ni David, nandoon ang sinabi ng Panginoon, lagi niyo akong maririnig na sa Hebreyo, ang Panginoon ditong, lalo na kung ito ay all capital letters, ito yung tinatawag nating tetragrammaton o yung si Yahweh o kaya Jehovah. At meron naman sumunod na rito na all small letters na Panginoon. At ito'y maaaring matawag sa hari. Na sinasabi mong siya ay, kung ikaw ay mamamayan, ang hari ay tawag mong Panginoon, Lord. Kung minsan, Your Majesty, sabi sa English. Kaya, kung gagamitin natin ang panahon ni David, ay si David ay nagpapahayag, sinabi ni Yahweh sa akin. Dahil ang pinakamataas na
antas ng tao nung kapanahon ng yun ay walang iba kundi sa balat ng lupang ito ay ang hari. Ngunit pinapahayag din ni David na bagamat ako ay hari, may mas mataas pa sa akin ang totoong hari na may-ari ng langit at lupa. Ngunit pag binasa natin ang Psalm 110, hindi natin makikita o masasabing ito ay naaangkop kay David. Bagamat kapanahunan niya ito nang ito'y naisulat, hindi ito naaangkop kay David. Bakit ko sinabi ito? Dahil ang sabi rito sa verse 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sinabi ni Yahweh, pagpalagay na natin kay Haring David, sinabi ng Panginoon na si Jehovah, si Yahweh, all capital letters, sa aking Haring si David, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion, mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, ang kagandahan ng kabanalan mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating, sa iyo ng hamog ang kagaya, sa hamog ang kagaya. Sumumpa ang Panginoon. Dito sa verse 4, ay hindi naman kinakailangan ang Diyos ay magbigay ng kanyang oath. Pero dito, sumumpa ang Panginoon. Again, pag sinusubaybayan niyo ako sa wikang Tagalog, all capital letters, sumumpa si Jehovah. Sumumpa si Yahweh. At hindi magbabago ang kanyang isipan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Well, may pangyayari na ito'y sa buhay ni David na siya'y hari at siya rin ay naghandog sa Diyos. At alam naman natin ang mga pari, ito ang kanilang tungkulin, that they offer sacrifices unto the Lord. Kaya ginawa rin ito ni Solomon. Si Solomon ay hari at pagkatapos siya rin ay naghandog. Kaya, posible bang ito'y si David? Posible bang ito ay si Solomon? O posible ba na iba ang tinutukoy ni David nang ito ay kanyang kinatha o ng kanyang inaawit? Dahil makikita natin ang pagpapahayag na ito ang tao o ito ang makapangyarihan na hindi lamang siya hari, siya rin ay pari. Sa verse 4, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan, ikaw ay pari magpakailanman. Hindi naman naging paring magpakailanman si David. Hindi naman naging paring magpakailanman si Solomon. Kaya ito ay magiging hari at ito ay magiging pari na magpakailanman. At ang kanyang pagkapari ay katulad ni Melchizedek. Si Melchizedek ay sinasabi sa Hebreo, sa New Testament na bagamat siya ay tinatawag na hari ng Salem, alam natin ang ibig sabihin ng Salem is peace, kapayapaan. And so ang tawag kay Melchizedek, King of Peace, at siya'y pari, at bagamat siya ay isang Jebuseo, pero hindi nila alam ang mga magulang nito. At pagkatapos, ito ang sinabi ng Panginoon sa verse 5, ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay, dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot, sila'y maglalapat ng hatol sa mga bansa, kanyang pupunuin sila ng mga bangkay, wawasakin niya mga pinuno sa kalaparan ng lupa. Kaya't masasabi natin, bagamat ito'y sinulat sa panahon ni David, marahil ang inaasahan ng mga Israelita ay mamamayagpag ang monarkya o ang paghahari ni David at ang kanyang lahi. Ngunit ang nangyayari ay hindi nagkatotoo ito.
Sa halip na tayo ay magiging makapangyarihan at magiging mapayapa, tayo'y bihag. At nung tayo bumalik sa Jerusalem, walang-wala tayo. Kung kaya't ito ay isang messianic psalm. Ito ay isang awit na mayroong tinuturo na mayroong isang tagapagligtas, mayroong isang Mesiyas na kanilang magiging hari at kanilang magiging pari. Si Charles Spurgeon ay nagsabi na itong awit 110, sabi niya, is exclusively about Jesus Christ. Ayon kay Spurgeon, sabi niya, David is not the subject of it, even in the smallest degree. Ang isa pang Baptist preacher na si Walter Chantry ay kanyang sinabi na ang Psalm 110 ay exclusively about Christ. At pinakita ni Chantry ang kanyang pagkaunawa dito. At sinabi niya ang unang makikita natin dito is the powerful reign of Christ. Tingnan niyo ang unang-una. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, the Lord says to my Lord. At importante sa atin ito sapagkat sinasabi ko nga sa Hebreo, ang unang Lord ay si Jehovah or si Yahweh. At kapag ito ay all capital letters, antimano, alam natin ang tinutukoy nito ay ang Diyos ng Israel. At ang ikalawang small letters na Lord ay maaring pag ating sinalin yan ay Adonai, na maaring nung sinasabi ito ni David, ito ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi niya kapantay, kundi mas mataas kaysa sa kanya. Na sinasabi ni David na meron pa na Panginoon na mas mataas sa akin. Kaya nga ito yung tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga nagbabantay ng kanyang kamalian. Ano sa pagkakilala niyo kung sino ang Kristo? Ang anak ni David. At totoo naman, pag tinignan natin sa matandang tipan na sa lahi ni Huda at si David ay galing sa tribo at lahi ni Huda, dito lalabas ang mga hari. Ang mga pari ay sa lahi ni Levi, kaya nga si Aaron ay isang Levita. Ngunit kakaiba itong pari na ito. Hindi siya galing sa lahi ni Levi, hindi siya galing sa lahi ni Aaron. Siya ay galing sa lahi ni Melchizedek na hindi alam kung bigla na lang lumitaw pagdating sa nung nagtagumpay si Abraham sa digmaan, si Abraham ay nagbigay ng kanyang ikapo dito sa taong itong si Melchizedek at siya ay tinawag na the high priest of the Most High God. Kaya, bagamat sinasabi ni Jesus dito sa Mark chapter 12, na nang sinasabi ito ni David, ito ay kanyang sinasabi in the Holy Spirit. Na mayroon pa na ibang tinutukoy si David na magiging hari, na magliligtas at mag-aangat sa atin. Pag pumunta tayo sa New Testament, halimbawa, sa Gawa Kapitulo 2, ito ang pahayag ni Pedro na apostol ng Panginoon, yung kanyang sermon. At pakinggan ninyo sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes na ito. At tingnan ninyo kung papaano nandun ang contrast ng Psalm 110 at dito sa Acts chapter 2, verse 33. Kaya't itong sabi ni Pedro, nang siya ay nangangaral, ito yun nung bumagsak at dumating ang Espiritu Santo sa 114 ng mga disciples, kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos.
o verse 32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya ang tinutukoy ni Pedro dito ay si Jesus. At pagkatapos sa verse 33, kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, kundi siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga mata. Kaya't mapapansin natin, ang konklusyon dito ni Apostol Pedro ay pagpapahayag na kahit noon pa man ay sinabi na ito ni Pedro at hinango niya at kinuha niya ito sa panahon ni David, ang kanyang sinasabi sa atin sa panahon natin ngayon ay dapat kilalanin natin si Jesus na siya ang Panginoon. Kung kaya't matapos mangaral si Pedro, ang tanong ng mga nakikinig sa kanya, kapatid, ano ang aming gagawin? Ano ang sagot ni Pedro? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Kaya, kung ating babalikan itong awit 110 sa matandang tipan at paliwanag ni Jesus at paliwanag ng apostol na si Pedro, ito ay tumutukoy kay Hesukristo. Ang Panginoon na una ay si Yahweh, maaaring masabi natin ang Diyos, Ama, at ang ikalawang Panginoon ay ang kanyang anak. At itong sinabi ng Panginoong si Yahweh sa kanyang anak, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Sa ancient practice, kapag mayroong handaan, kapag may okasyon, yung special na bisita, yung VIP, pinauupo yan sa kanan ng nagdiriwang. Ganon ang practice. Kung sino yung importanteng bisita, naka-reserve yung upuan sa kanan. Hindi ko alam kung ganito pa rin yung mapapansin sa panahon natin ngayon. Sa mga handaan, kung itong taong ito ay mayaman o isang CEO ng korporasyon, ang mga katabi niya ay itong kanyang mga inaasahan at nagpayaman sa kumpanya. Kaya makikita niyo yun, kung minsan elevated sila sa kanilang upuan. Pero hindi ito handaan. Ito'y kakaiba. Si Yahweh ang hari at mayroon siyang pinapaupo sa kanyang kanan, ang Panginoon. At ang pag-upo sa kanang kamay ay hindi lamang dahil ikaw ay importanteng bisita, ikaw ay isang VIP, kundi ang ibig sabihin noon, ang paghahari ay iyong ibinibigay sa iyong kanang kamay. Kaya't kapag sinabing, sit at my right hand, yung posisyon ng Panginoon ay pagpapahayag ng kanyang pagiging Panginoon sa lahat, sa langit at sa lupa. At may karugtong sa sinabi rito, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Ang hari ay mayroong footstool. Kadalasan kapag yan ay nakatungtong, ang sinasabi nakaupo at nagpapahinga. Pero ang isang pagpapakita rito ng footstool na ito
ay kung bakit siya mas mataas at ikaw ay mababa, ay ang iyong submission, pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Kanya. Kung kabisado niyo ang inyong Apostles' Creed, meron tayong ipinapayag sa bagay ng Apostles' Creed. He ascended into heaven. Sino ang tinutukoy na He ascended into heaven? Si Jesus. Siya'y umakyat sa langit. At anong karugtong sa Apostles' Creed? And seated on the right hand of God, the Father Almighty. Kaya't anong ibig sabihin ng God's right hand? Hindi lamang ikaw ay binigyan ng karangalan, kundi ikaw ay kabahagi sa paghahari ni Yahweh. In fact, it is not only to share in His rule, kundi it signified participation in the royal dignity and power. Matandaan niyo yung sinabi ni Pablo na siya ay sumulat sa mga taga-Pilipos. At ito ay makikita natin sa Philippians chapter 2, simula sa talatang 9 at hanggang sa talatang 11. Pakinggan ninyo ito. Philippians 2 verses 9 to 11. O simulan ko na sa talatang 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ngayon, bago ko ituloy ito, minsan kapag nagbabasa tayo ng Biblia at tinitignan natin ang buod nito, minsan meron talagang mga talata na sabihin natin, bakit nailagay ito rito? Parang hindi bagay. Halimbawa, sa verse 7 ng Psalm 110, siya ay iinom sa batis sa tabi ng daan. Kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Ngayon, alam natin na ang tinutukoy nito ay itong hari na maghahatol sa lahat ng kaaway ng hari. At pagkatapos, ang sabi nito, siya iinom sa batis sa tabi ng daan. Ang haring ito ay iinom ng tubig sa batis. Kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Hindi ba't makikita natin, ito rin ay pagpapayag na ang haring ito ay pari at ang haring ito ay nasa kanan ni Yahweh. Sa madalit salita, ang haring ito ay hindi ito tao. Siya ay divine king, siya ay Diyos, pero umiinom sa gilid ng tubig sa batis. Na siya ay tao rin. The king who is priest is also God who is man. Kaya pagdating sa verse 6 na siya ay bagaman na nasa anyo ng Diyos, ng Philippians chapter 2, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Palibasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Nasaan si Jesus ngayon? Nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Anong kanyang ginagawa? Kung minsan kapag nababanggit na nakaupo, para bang walang ginagawa. Di ba? Nakaupo . Pero ang makikita natin
sa tamang pagkaunawa, ang pagkaupo sa kanang kamay ng Ama na siyang hari ng langit at lupa at ibinabahagi niya ang kanyang paghahari sa nakaupo sa kanyang kanang kamay na si Jesucristo. Kung gayon, Jesus is ruling over all things in heaven and on earth. Ilagay natin ito sa ating isipan, mga kapatid. Gaano man kagulo o gaano man kabigat o gaano man kadilim ang iyong buhay, kung ikaw ay anak ng Diyos, si Jesus ang iyong hari at siya ay namumuno sa lahat ng bagay. Jesus' rule, ang kanyang paghahari, is God's doing. Alam niyo, hindi nakasalalay ito kung kikilalanin natin siyang hari. hindi importante na kung tanggap ko siyang hari, siyang aking hari. At kung hindi ko siya tanggap, hindi siya ang aking hari. Ano ang sinasabi sa banal na kasulatan? Jesus is Lord. At ang nagbigay sa kanya ng titulong yan, sino? Si Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Kung ikaw ay nagre-rebelde at ayaw mong kilalanin si Jesus na siya ang Panginoon ng langit at lupa, mamili ka. Ikaw ay nasa ilalim ng paa ni Jesus na dinudurog, o ikaw ay nasa paanan ni Jesus na nagpapasakop. At ito ang nangyayari ngayon. Yung mga tao na hanggang sa ngayon ay nagmamarunong, sinasabi nilang ako ang tatahak ng buhay ko, wala akong Diyos kundi ang aking sarili, ay humanda ka sa pagdurog ni Jesus sa iyo sa araw ng paghuhukom. Ito ang iyong tatanungin sa iyong sarili. Ako ba ay dudurugin ni Jesus ang ilalim ng kanyang paa? O ako ay luluhod at magpapasakop na mayroong mababang pagsunod na may papuri sa ating Diyos? At kung bakit ito ay isang napaka-importante sa buhay natin bilang mga mananampalataya, sapagkat si Jesus na ating Panginoon, na ating tagapagligtas, na ating hari, ay naghahari ngayon. Nakakalungkot, di ba? Kakatapos lamang natin ng Pasko hanggang sa ngayon, ang isip nila kay Jesucristo sanggol. Kaya pagtapos ng Pasko, mayroong pagdiriwang ng pista ng, Santo Niño, na may kalong-kalong na sanggol. At meron silang daladalang kung ano-anong mga handog. Pagkatapos, hindi malayo ang agwat, meron tayong Feast of Nazarene, doon sa Quiapo. Ang ipinapakita ay kaawa-awang itsura ni Jesus na hirap sa kanyang pagbuhat ng krus o ng kanyang pinagdaanan. Kung minsan, nag-iisip ba tayo na ang ginagamit ng mga relihiyong ito ay naglalagay ng mga sentimental picture para tayo ay magsentimiento sa ating Panginoong Jesus? Ngunit, kung minsan nakakala natin, tingnan ninyo yung pagiging sentimento ng ating mga kababayan. Nabanggit ko ito sa aking sermon na bakit ang daming madudungis na tao nung kami paalis ni Eve. Sa pagmamaneho ko, parang ang daming taong grasa ata ngayon. Bakit ang dudumi? Taong grasa kasi walang sapatos. Bigla ko naalala na may uniforme sila. Yung maroon na deboto
ni Nazareno. Alam nyo, hindi ko sila pinagtatawanan kung hindi kinakaawaan kasi at sa isang banda ay may paghanga ako sa kanilang deboto. Alam niyo yung ibig kong sabihin, kaya niyo bang maglakad mula dito hanggang Quiapo na nakapaa? Kaya ba ninyo makipagbanggan at makipagsiksika? Pwedeng mamatay ang tao doon. Anong kanilang goal? Mahawakan lamang. Gagawin ba natin yun? Nakita niyo yung kanilang debosyon? Pagdating ng araw ng Panginoon, ang sabi ng tatay niyo at nanay niyo, anak, bangon na! Ha? Saan ba na tayo? 5 minutes. Alam ko yan, bata ako, ganun lang. 5 minutes. Sabi ko sa nanay ko, 5 minutes. Mga kapatid, si Jesus ay wala na sa munting sabsaban. Hindi na siya nagbubuhat ng krus ngayon. Hindi na nga siya napako sa krus. Tapos na yun. Siya'y naipako sa krus, siya'y namatay, siya'y nailibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli, at siya'y umakyat sa langit, at siya'y nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Nung si Esteban, yung kauna-unahang martir, bago siya mamatay sa pagbabato, merong sinabi si Esteban o merong naisulat sa Acts chapter 7. At ano ang nabanggit dito? Si Esteban bago mamatay ay nakakita ng vision. At ano ang nakita niyang vision na ito? He saw the exalted Christ. At ang sabi niya, nakita ko si Jesus nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Sabi ng aking charismatic preacher, pastor nung araw, ito ba ay isang contradiction? Dahil ang sinasabi sa banal na kasulatan, si Jesus ay nakaupo. Ngayon, dito sa Acts 7:55, si Jesus ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Mga kapatid, sa aking pagkaunawa, ang pagtayo ng Panginoong Yesus kay Esteban ay isang kagalakang, ikaw ay isang matapat na saksi ko. Hanggang kamatayan ay hindi mo ko tinalikuran. Si Apostol Juan, nung siya'y itinapon sa isla ng Patmos, nagkaroon din siya ng vision, nagkaroon din siya ng pangitain kay Jesucristo. At nang kanyang nakita si Jesus sa kanyang maluwalhating pangitain sa langit, ano ang sinabi dito sa Revelation chapter 1 verse 17? John, the apostle, fell at his feet as though dead. Si Juan ay bumagsak sa kanyang, o nagpatira pa, na parang siyang patay. Ito ang mga patutuo ng mga lingkod ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, kung sino si Jesus sa kanilang buhay. At ito ang nawa na mayroon tayo na galak at excitement sa ating relasyon sa ating Panginoong Yesus. At lalo na kapag dumarating ang araw na ito, ano ang tawag natin sa araw na ito? The Lord's Day. At kung meron tayong kahit man lang a glimpse of the heavenly splendor and sovereign might of our Lord Jesus Christ, katulad ng nakita ng mga lingkod at mga mananampalataya ng Panginoong Yesus noong mga nakaraang mga panahon, magkakaroon tayo ng sigla at galak sa ating pagsamba sa Diyos. At ito'y magbubunga ng tinatawag nating deep reverence. At masabi natin, you are my Lord. And because you are my Lord, pag-aari mo ako. At kapag siya tinawag nating Lord and Master, pakiusap. Huwag natin siyang tawaging parang barkada o kapatid natin ng kapatid nating sa laman. Ang tawag natin ay Brother Jesse. Lord and Master.
at dapat mailagay sa tamang perspektibo. Alam niyo kung minsan, kung ang mga taong ibinababa at ipinapantay, kasi sabi nila si Jesus ang ating kuya. Si Jesus ang ating kuya, kaya siya ay ating brad. No. Hindi natin siya barkada o kuyang kapatid na pwede nating akbayan at maging simple at walang paggalang ang ating ugnayan sa Panginoon. Remember, we are His servants at tayo'y alagad ng Panginoon. Meaning, napakataas niya sa atin, napakalayo niya sa atin. Kung susukapin tayo, at isipin niyo kung nasaan siya, siya ay nasa kanang kamay ng Ama. And therefore, a king is to be honored. A king is to be confessed. A king is to be obeyed. A king, King Jesus, is to be worshipped. Kung kaya't, napansin ba ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo ng ating kaligtasan sa Roma Kapitulo 10? Bakit ito sinasabi? O bakit ito ang pagpapahayag sa Roma Kapitulo 10? At tingnan nyo sa talatang 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang ibig sabihin nito, sa iyong paglapit sa Panginoong Jesucristo, sa iyong pagpapahayag ng kasalanan mo, sa iyong paglapit sa Kanya, naroon na sa iyong puso, ikaw ay hindi tao. Tayo'y magkaiba. Ikaw ay Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ay namatay para sa akin. Kinikilala kita na ikaw ang aking Diyos. Hindi dahil kailangan sabihin mo ito. Kung minsan, ang akala ng iba, kinakailangan i-confess mo na si Jesus ay Panginoon. Hindi ka maliligtas pag hindi mo sinabi yan. You have to confess that Jesus is Lord for you to be saved. Ang dami nang nag-confess nun. Hindi naman totoong ligtas. But the attitude of our heart. If you confess with your mouth, Jesus is Lord. Hindi ito Lordship salvation na kinakailangan idugtong lagi. Kapag hindi mo kinilala si Jesus na iyong Panginoon, hindi ka maliligtas. But the attitude here is our submission to the Lord. At mayroon tayo makikita sa panahon natin ngayon, ano ang koneksyon ng pag-upo ng Panginoong Yesus sa kanang kamay ng Diyos sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo, kung babalikan natin ang awit 110. At dito sinabi na si Jesus ay maghahari. Sa verse 2, iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion, mamumuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Hindi ito si Haring David. Alam niyo, hindi rin ito ang hari ng Israel. Kasi hindi ganito ang strategy ng mga hari. Hindi sila pumupunta sa gitna ng kaaway nila at pagkatapos sabi nila, akong hari. Ang strategy ng mga kings o ang kanilang kampo, ang kanilang fortress, pinagtitibay at pinatataas at pinapalaki ang paligid ng kanilang fortress o ng kanilang kampo o ng kanilang palasyo. Ito ang talagang normal na gawain ng isang sundalo, ng isang military officer. Ito ay bakuran, kaya nga tinawag na fortress. Pero tingnan nyo ang pagkasabi na ang Panginoong ito, na ang nakaupo sa kanang kamay ni Yahweh,
ay mamumuno sa gitna ng mga kaaway mo. Kung kaya't ibang hari ito. At iba ang kanyang paghahari. Dahil ang kanyang paghahari, kahit nasa gitna ng kaaway, siya ang namumuno. At paano natin ito mai-apply sa buhay natin ngayon? Paano natin masasabing tayong mga anak ng Diyos, si Jesus ang ating hari, ay namumuno sa panahon natin ngayon? Pag tinignan natin ang barko ng China, pag tinignan natin ang mga weapons ng mga superpowers, pag tinignan natin ang yaman ng mga bansa. Nung ako'y minsang nanood, biglang lumabas sa YouTube, wala nang traffic. Dahil mayroon ng helicopter na dati ay laruan lamang at ngayon tao na ang isasakay at lilipad ka at darating ka sa iyong destinasyon. Isang pindot lang, wala kang gagawin, ay kahanga-hanga ito. At hanggang sa ngayon, PUJ pa rin tayo. Na maraming kabayo. Horsepower daw yun. Hindi ito ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng pagtingin sa mayayamang bansa at ang pag-asa natin ay nandun sa mga first world. Kundi makita natin, kahit saan tayo naroon, naghahari si Kristo. Pero, ang aking pagkaunawa dito sa ngayon, dahil magtatanong, kung naghahari si Kristo, bakit ganito ang mundo natin? Halimbawa, hindi ka ba kinikilabutan, pastor, sa deklarasyon ng bagong presidente ng Amerika? Hindi ka ba kinikilabutan, pastor, sa wala nang humpay na paali-aligid ng malahiganteng barko ng China? Hindi ka ba kinikilabutan, pastor, na dito sa Pilipinas ay meron tayong napakatakot na armas na hindi pa atin, galing pa sa abroad, galing sa Amerika. Kung kaya, doon din nakatuon ang mga ballistic missiles ng ating mga karatig bansa. Kumbaga, proxy war. At kung lahat yan ay iisipin natin, talagang maaga tayong aatakihin sa puso. Ngunit, dito ay sinabi that the king will rule in the midst of his enemies. Kaya nga sinabi kong hindi ito earthly kings. At maliwanag na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At sinabi ni Jesus, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ang spiritual rule ng Panginoon, this king who rules in the midst of his enemies, at papasok sa mga kuta ng kaaway, ay sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Si Jesus ang nagtayo ng iglesia. Sa ibabaw ng bato, at ipinakikita sa atin, hindi tayo ang nasa defensive mode, tayo dapat ang umaabante at umaatake. Ang dapat na umaatras ay ang diablo. Tingnan nyo. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang kampo at kuta ng diablo ang naglalagay ng bakod. Sa gayon, ang mga anak ng Diyos, ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ay mapigilan. Kahit na ang ating nakikita ay parang nagtatagumpay ang kadiliman, tayo na mga anak ng Diyos, nakabilang sa kanyang iglesia,
ay patuloy na umabante at ipahayag ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang employee, kung ikaw ay kabilang sa isang corporate, kung ikaw ay kabilang sa isang kumpanya, kung ikaw ay isang estudyante sa paaralan, meron tayong tungkulin. Ibahagi ang salita ng Diyos. At sa ganitong kaparaanan at tandaan natin, this is our calling. Ito ang dapat na makitaan tayo bilang mga anak ng Diyos. At nung sinasabi ito ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay bugbog na bugbog at laging nabubugbog sa kanyang pagiging ministro ng Panginoon. Ngunit tingnan nyo, meron pa rin siyang lakas na bigyan ng encouragement at exhortation ang kanyang mga sinusulatan. Mapapansin ninyo, sa 2 Corinthians chapter 10, ang kanyang sinabi sa verse 1, ako mismo si Pablo ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuhan ni Kristo. Ako na sa mukhaan ay magpakumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Ngayon, hinihiling ko na kapag ako'y kaharap, hindi ko kailangang magpakita ng tapang na may pagtitiwala na nais kong ipakita laban sa mga nangihinang o nangihinalang kami ay lumalakad ayon sa makasanlibutang gawi. Si Pablo, walang humpay at walang katapusan na lagi siyang inaatake at nami-misinterpret ang kanyang ministry. Mismong ang mga kapwa niya, mga mananampalataya ay pinaghihinalaan siya. Ngunit sa verse 3, itong sinabi ni Pablo ng 2 Corinthians chapter 10, sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos, na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Ano ang ating kasangkapan? O ano ang ating sandata? Sa verse 5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Panginoon at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumuko kay Kristo. Ano ang ating sandata? Ang ating sandata ay ang salita ng Diyos. At papaano natin ito magagawa? Dito natin makikita ang kahalagahan na tayong mga anak ng Diyos ay magkaroon ng partisipasyon. At dito papasok ang kahalagahan ng ating pagiging kasanib sa lokal na iglesia. Ano ang ating gagamitin na sandata? Ang salita ng Diyos. At sa paanong kaparaanan natin ito ginagawa? It is by persuasion, not coercion. At itong sinabi ni Apostol Pablo, pakikipaglaban hindi sa paraan na makalaman, kundi ito ay sa makapangyarihang makadiyos na sandata. At sa verse 5, ginigiba namin ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Paano natin gagawin ito? Sa pagpapaliwanag, sa pagtuturo, sa matyagang paulit-ulit na ating ibibigay ang salita ng Diyos. As Christians, we must endeavor to persuade others of the truth. Hindi yung sasakalin mo, magiging legalistic tayo niyan, di ba? Time out ka kapag hindi ka sumunod sa akin. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Napaka-importante ng panalangin. Sapagkat ang nagbubukas
ng pangunawa ng ating binabahagingan ay ang Diyos. Kahit gaano tayo kagaling at ka-certain sa ating doktrina, ang Diyos ang nagbubukas ng pangunawa. Ang Diyos ang nagbabago ng puso. Ano ang ating tungkulin? Matyaga na ipaliwanag ang salita ng Diyos. Dapat lumago tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Para kung sila may tanong, ay alam natin kung paano ipaliwanag. Pero sa tingin mo, kahit ng galing-galing ng paliwanag mo, walang saysay, marabang wala lang. Kaya dito papasok ang panalangin. Sapagkat ang Diyos ang siyang babago sa kanila. Masakit kapag ang mga mahal mo sa buhay ay alam mong hindi mananampalataya. Masakit kahit alam mong wala namang kaming pinakitang pangit na ikatitisod nila. Bakit tisod na tisod sila? Masakit kapag talagang sila'y iyong iniiyakan sa Panginoon at parang ang bunga araw-araw ay kabaligtaran. Dahil ang Diyos ang bumabago ng puso ng tao. Ang sa atin ay maging patient at patuloy na sila ay bahagingan ng salita ng Diyos by persuasion. At kung babalikan natin ang awit 110, may sinabi rito na mayroong kusang loob na itong mga iyong kawal, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan, mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo ng hamog. Kusang loob na sila ay maglilingkod. Ito ang totoong binago ng Diyos. Ito ang totoong ang pusong bato ay binagong pusong laman. Dahil magmula nung nabago ang kanilang mga puso, kusang loob na sila'y maglilingkod. Alam niyo ang mersenaryo? Ang mersenaryo, kailangang bayaran mo bago kumilos. Naalala ko ito rin bata, Jollibee, mamili ka, McDo, Jollibee. Sabi nung isa, McDo, sa Jollibee, church muna. Church muna. O kaya, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi parang mga alipin. Alam niyo yung ibig sabihin parang alipin? Alam mo, ayoko naman talaga. Ayoko eh. Pipilitan lang ako eh. Wala kang magawa eh. Dahil ang sipag nung brother at si pastor, i-text ako. Hindi pa man dumarating yung araw ng Panginoon, see you on Sunday. Tuloy ang kapunuan at attendance ng worship day sa local iglesia ay barkadahan, kahiyaan, pakisamahan, ano pa ba? Parang feeling ay baka magalit si pastor pag wala ako. No. Pag nakita natin, itong mga lingkod ng Diyos is composed entirely of volunteers. Kusang loob. Dahil they were made willing by that gentle working of the grace of God sa buhay nila. At kapag tapos nitong nabago ang ating puso, naliwanagan tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus. At minsan, pag dumating tayo, bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pinili ka na niya. Hindi ba't matutunaw ka at sabihin mong, sino ako? Nabigyan mo
ng ganong kaligtasan. Ito, ang dudurog ng iyong puso at kusang loob na ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Kaya, ito mga tanong ko bago ako matapos. May kusang loob ka ba? May kusang loob ka ba sumamba at maglingkod sa Diyos? O ang iyong dahilan kung bakit faithful ka sa every Lord's Day para wag malasin, baka malasin. Ano ang iyong motibasyon? Bakit ka nasa isang lokal na iglesia? Meron ba talagang pagpapahayag na sinasabi mong, Jesus, iniaalay ko ang aking buhay sa iyo as a living sacrifice? At kung ikaw ay may struggle pa rin hanggang dito, I hope na dumating ang panahon na ikaw ay magkaroon ng kababaang loob. Dahil, tandaan natin, hindi kinakailangan na sabihin natin si Jesus ang Panginoon at tinatanggap ko ito, whether ito ay ating ipinapahayag o hindi, siya'y hari. At ang tanong, pagdating ng panahon, pag hinatulan tayo ng Panginoon, ang paaba niya ay nasa ating leeg at dinudurog tayo. O tayo ay nasa harapan niya, nasa kanyang paanan, pero hindi dinudurog, kundi sinasabi natin, I worship you. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya hanggang sa ngayon, at hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka kukunin ng Panginoon, wala nakakaalam nun. At kapag ikaw ay namatay ng isang unbeliever, alam mo na kung ano ang iyong kalagayan. 2 linggo, 3 linggong nakaraan, sumikat si Superman sa Marilaki. At ilang beses pinapakita, ang saya niya nung papunta. At ipinagmamalaki yung kanyang Superman stint. At nung pagbalik, patay. Dahil sa aksidente. Nakita niyo kung minsan, kahit sa kalagitnaan ng enjoyment, maaaring iyon ang huling buhay mo. Paano kung hindi ka mananampalataya? At alam na natin kung ano ang kalalagyan ng hindi mananampalataya. Loobin ng Panginoon, matalakay natin si Jesus, ang ating pari, sa darating na linggo. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa narinig naming mensahe. Nawa, nabigyan po kami ng encouragement na kayo po ang hari na nagahari at namumuno maging sa gitna ng mga kaaway mo. Nawa ito ang magpaalala sa amin na huwag kaming matangay sa mga nangyayari sa aming buhay, nararanasan namin, nakikita namin sa aming kapaligiran. Sa halip, matuto kaming tumingin sa inyo, Panginoon. Panghawakan ang inyong salita. Ibaon sa aming mga puso ang inyong banal na salita. Panghawakan namin ito kahit na tila ang kapaligiran ay nalulusaw at nagkakagulo. Sapagkat ang inyong salita ang mananatili magpakailanman, mawawala ang lahat. Ngunit ang inyong salita ang siyang mananatili.
Nawa kami po ay maging mga tao, maging lalaki at babae, na nandun ang aming pagkapit sa inyong salita. At kapag ka bumitaw kami, Panginoon, sa inyong salita, nawa ang inyong kamay ang humawak sa amin upang sa gayon ay huwag kaming pumigtas o bumitaw. Salamat. Kayo ang hari, ang inyong utos ay dapat na aming sundin. Ngunit ang isang katotohanang mas lalong nakakababa ng damdamin, kayo po ang aming pari na namamagitan sa Diyos, sa Ama, at sa aming mahinang mga anak ng Diyos, kay daling matisod, kay daling matukso, kay daling mahulog sa kasalanan. Pagamat nandoon ang inyong utos ay dapat naming sundin, at kami sadyang mahihina, ang pag-asa namin, kayo ang aming hari, kayo po ang aming pari na pangwalang hanggan. Ito ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen.